And nakikita ko yung screen dito. So, okay na. Last week wala tayong recording. Okay. So, wala ba kayong ibibigay sa akin? Sa 1/16 piece of paper? Ay, ito lang ako. Pero sa akin ko na po. Wala? Wala tayong pinag-usapan? Parang may sinabi ako, di ba? Pero natatandaan niyo yung 1/16 sheet of paper. Mga sinungaling kayo. Di ba, sabi ko i-explain yung ano, kung bakit din no? Kung bakit yun yung paths, di ba? Lalo na dun sa negative cycle, ay dumadaan saan nga dumadaan? From, so kung ito yung D1, D2, D3, D4, pag negative cycle, saan siya dumadaan? Sa day 3. Sa? D1 Sige, sulat ko para clear. Sulat ko para clear. D1, D2, D3, D4. O, saan dumadaan pag negative cycle? Sa? D2. D2 at D4. D2 at saka D4. Okay. Pag positive cycle, D1 tsaka D3. Hindi ba pinapa-explain ko sa'yo? Grabe, ang daling excuse nung ano yun, no? Dapat talaga sinusulat ko lahat ng mga exercises. Ang daling excuse, sir, wala kami maalala. Sabihin nyo, wala tayong naalala. Ah, okay, anyway. So, ito yung last na pinag-uusapan natin. Record, no? Yes. Ito yung last na pinag-uusapan natin. Full wave bridge rectifier. So basically, yung ginagawa ng bridge rectifier na to is, nire-rectify niya yung signal. So in such a way na regardless kung anong cycle siya, positive or negative cycle, gagawin niyang positive cycle. Okay? Tapos, tawag dito, since dalawa yung diodes na dinadaanan niya, ano yung voltage drop? Ano yung total na voltage drop? In other words, ano itong difference na to? Yan. Ano yung voltage difference na yan? Letter A, 0. Letter B, 0.7 volts. Letter C, 1.4 volts. Letter D, 0.7 volts times square root of 2. Anong sagot ninyo? Obviously, hindi 0 kasi volt. Ayan nga, may difference nga. Di ba? So B, C, or D, ha? Ha? So, ito yung tinatanong ko, ano yung voltage drop na to? 1.4. Letter C, bakit C? Dalawang tayo. Kasi dalawang diodes yung dinadaanan niya. Right? So, bawat diode, nababawas siya ng 0.7 volts. Okay? So, yung total na voltage drop ay 1.4 volts pag full wave na bridge rectifier. Okay? Now, what about yung frequency? Ano ang frequency ng ano nung tawag dito nung original na signal? Sabihin natin ng frequency ng original na signal ay F. Ano ang frequency nung rectified na signal? Anong frequency ng rectified na signal? Remember yung definition, ha? Definition ng frequency. Or kung gusto niyo definition ng period, which is yung reciprocal ng frequency. Diba? So, letter A. Okay, kumpara sa original na signal, kulay itim, yung rectified na signal has A, half the frequency, B, same frequency, C, twice the frequency, letter D, twice times the square root of 2.
Okay? Sagutan niyo na? Sige, pass the paper. Wala na talagang naniniwala sa akin. Anong sagot? A, B, C, or D? Naalala niyo ba yung choices? Kasi ako hindi na. Ano nga yung A? A is half, B is the same, C I twice, and D I twice times the square root. Ano bang definition ng frequency? I mean sa Tagalog, ano bang Tagalog ng frequency? Gaano kadalas, di ba? Oh, mas madalas ba or alin ang mas madalas sa kanila or pareho lang? Mas madalas na occurrence. 25. Yung red, di ba? Yung red, di ba? Mas mabilis, mas madalas siyang umabot sa same na position, right? So, by how much? By twice. Di ba? Kasi naka-isang cycle pa lang ito, yung red nakadalawang cycle na. Diba? So, twice yung frequency. Okay? Okay, so yan ang nangyayari sa rectified signal. Ito, alam ko, diniscuss ko to last time. Ang kulay pula o ang rectified na signal, yung kulay pula na signal, is it, tawag dito, an AC signal, a DC signal, or none of the above? Ha? AC or DC? Nagbago ba ang sagot mo? Sino nagsabing AC? Sino nagsabing DC? Okay, kasi by definition, ang AC has to change polarity. Right? Ito hindi ito nag-change ng polarity. So, ito ngayon ay direct na current. Now, of course, ang familiar tayo na tawag dito, na direct na current is pag flat lang siya. 'Di ba? Yun yung alam natin eh. Pag 9 volts, tapos mineasure niya sa oscilloscope, for example, ang makikita niyo yung signal is just flat. Okay, but we can achieve yung flatness ng signal by simply adding a single component dun sa resistor. Dito sa device niya. Okay? So anong i-add natin diyan sa device na yan? Dadagdag natin actually ay a capacitor. Okay, so magdadagdag tayo ng capacitor in parallel with the load resistance. So maglalagay tayo ng capacitor dito. Okay? Okay. Now, anong ginagawa nung capacitor diyan? Okay, so ito na ngayon yung capacitor. Okay, sorry. In practice, okay, ito kasi load 'yan. In practice, meron talagang resistor dito. Okay, so meron kang resistor dito and then meron kang capacitor diyan. Okay, tapos dito nyo kinukuha yung output diretso sa load. This is the load resistance. Okay? Now, itong circuit na yan is what? It should be a familiar circuit sa inyo. Ito ay isang filter, di ba? Di ba? Is it a, tawag dito, low pass filter or a high pass filter? Low pass. So nagpapadaan lang siya ng low frequency na signals. Okay? Okay? Sure ba kayo na low pass yan? Kasi kaka-experiment nyo lang, di ba? Tama? Okay. Now, how does this work? Paano nag-work yan pag meron kayong capacitor dyan sa... So, ganito yung idea. Okay. Hindi ko na sinasama tong RL kasi load resistance lang yan. Okay. So, ito muna yung tignan natin. Okay. So, paano siya nag-work ngayon? Now, during the positive cycle, okay, ang nakalagay dito is just one single diode. No? Pero it doesn't matter kung kung dalawang diodes to or apat na diodes. Okay. Same pa rin yung behavior niya. Except na mababawasan lang yung output voltage. Okay? So during the positive cycle or half nung positive cycle, habang papakyat siya. Okay? So habang umakyat siya, okay? So habang umakyat itong signal na to, sumusunod lang yung output voltage sa capacitor dun sa input. Okay?
So kung gaano kabilis umakyat yung input na signal, ganun din kabilis umakyat yung signal across the capacitor. Okay? Okay. Now, during the tawag dito, so ito yung first quarter ng cycle, di ba? Isang buong cycle yan. This is 1/4 of the cycle, half the cycle, 3/4 ng cycle, and then buong cycle. So during from the 1/4 cycle hanggang dun sa full cycle, okay, ano ang nangyayari sa kanya? So ngayon ito bigla tong babagsak. Pero ang signal na lalabas across the capacitor ay mabagal na discharging. Remember na ang capacitor ay nag-store during the first quarter ng energy, and then after the first quarter, okay, pababa na yung pababa yung output voltage, pero meron ka pa ring voltage dun sa capacitor. Nag-store siya ng ng energy, di ba? Nag-store siya ng voltage. Pero ayaw niyang ipamigay ito na sing bilis nung pagwala ng input na signal. So mabagal lang yung kanyang ang tawag dito, pagbaba. Okay, mabagal lang yung kanyang pagbaba. Okay? Ano yung nagdi-dictate dun sa time it takes hanggang sa maging siya, 0. So anong nagdi-dictate dito sa time na ito? Tingnan natin kung ba-connect niyo lahat ng mga pinag-aaralan natin. Sa 102, tsaka yung earlier na lessons. Pag sinabi ko or pag tinatanong ko kung anong nagdi-dictate, aling circuit elements ang nagsasabi na dapat ganyan siya kabilis bumaba o ganyan siya kabagal bumaba? Resistor? Resistor lang ba? Capacitor lang ba? Leading na yung ko, di ba? Leading na yung mga question ko. Both? Both? So kung both, anong anong nakikita nating phenomenon dito? Anong physical phenomenon nangyayari dito? Capacitor yan di ba? Syempre, anong gagawin ng capacitor after niya ma-store yung charge? I-discharge niya. And merong time for discharge, right? Anong tawag natin sa time na yun? Or ano yung parameter na ginagamit natin to say kung gaano kabilis siya mag-discharge? Ha? Salamat. Okay. Second word. Second word. Okay. Yon, time constant. Di ba? Nagdi-discharge ka eh. Ano bang parameter na nagde-describe kung gaano siya kabilis mag-discharge? Time constant, di ba? At yung time constant ay dependent sa aling circuit elements. Sa resistor at saka sa capacitor. Meron tayong filter, di ba? Yan yung filter natin. Ayan. Sabi niyo may filter. At yung filter na yan, kung gaano kabilis mag-discharge yung filter na yan, is determined by the time constant, which is the product of the, tawag dito, resistance and the capacitance. So, ganun din yon. So, ito, i-design yung tawag dito, i-design itong circuit na to in such a way na yung time constant ay sobrang haba. Okay? Para nagdi-discharge yung capacitor. Okay, so ano magiging net effect niya ngayon? Now, pagbalik niya dito, okay, at some point dito, okay, nakikita niyo ba? Okay. So, aakyat na ulit siya, no, doon sa second cycle, aakyat siya dito. At some point, okay, yung pag-discharge nito ay mamimit doon sa pag-charge or sa pag-akyat ng input na signal. Okay, so magmi-meet sila dito somewhere. And once na makita nung circuit na umakyat na ulit yung signal, sasabay na ulit siya hanggang doon sa pinaka maximum. Okay? And then pag pababa na ulit siya, pag bumaba na yung input na signal,
dahan-dahan ulit magdi-discharge yung capacitor. So essentially, ganito yung magiging itsura niya. Okay? Ganyan yung magiging. So obviously, ang tawag natin dyan ay ripple. Obvious naman kung bakit, di ba? Kung bakit siya ripple. Kasi mukha siyang mga ripples ng water. Right? Okay? So ito yung ginagawa ng filtering na circuit dun sa ano yun. Yeah. So dito sa circuit na ito. Okay, so full wave bridge rectifier. Okay, so now we have converted. So anong ginawa natin essentially? We have converted an AC signal to a full to a DC signal na medyo familiar tayo. Of course, hindi pa siya totally flat, pero we can smoothen that out even further. Okay? So, pag ganyan yung ano nyo, pag ganyan, medyo madaming ripple, so hindi maganda yung pag-filter niyo. So, kailangan nyo i-select yung tamang resistor at capacitor. Pero when you select the correct resistance at capacitance, mas magiging smooth yung mga ripples. Okay? So, yan yung ano diyan, yan yung tawag dito, yan yung ginagawa natin diyan. Or yan yung effect ng capacitor. Okay? Okay. Now, itong circuit na ito is for a single diode. Diba? Single diode lang siya. So, ang nakita natin, okay, is that, oops, okay. So, alam natin na ano siya, alam natin na half wave rectified lang siya. Bakit natin alam na half wave rectified siya? Single diode siya, di ba? Plus, tignan niyo yung signal. Wala kayong output signal dito sa times na ito. Di ba? So, half wave, half rectified lang siya. Half wave rectified lang siya. On the other hand, pag dalawa yung diodes nyo, so full wave rectified, okay, ganito yung magiging itsura. Right? Kasi dun sa missing, pag half wave rectified, wala kayong signal dito sa parts na ito. Pero sa full wave rectified, may signal na kayo. Right? Tulad nung nakita natin dito kanina. Yan, di ba? Full wave rectification yan. Okay. Yung lessons natin before, half wave rectification. Yan, half wave rectification. Right? So may missing na parts na ang output ay zero. So, pag full wave rectified, ganito yung magiging itsura. And it's actually, tawag dito, yung ripples ay actually smoother kumpara dun sa half wave rectified. Kasi pababa pa lang siya, adyan na ulit yung AC signal. And then pagbaba niya dito, paakyat na yung AC signal. And then pagbaba niya dito, akyat na ulit yung AC signal. Okay, so sumasabay lang siya. Okay? Okay, so kaya ang ginagawa natin sa circuit, usually ginagamit natin dito is a circuit which involves full wave na rectification. So dalawang diodes na dinadaanan nung current. Okay, now let's introduce some parameters to describe yung mga nangyayari diyan. So itong distance or yung amplitude between yung lowest tsaka yung highest, so ito yan. So this one is the lowest value of the ripple and this one is the highest value of the ripple. Yang voltage difference na yan, okay, ay yung peak to peak na ripple voltage. Okay? Ripple voltage. Okay, VR. Yung VR na yan is the ripple voltage. Okay? Now yung average ng ripple voltage, okay, ito yung average niya. Okay, with respect to zero voltage, yan yung DC
na voltage. So hindi natin kino-consider yung ripple voltage. Kasi nga, when you implement a circuit, you want the ripple voltage to be as smooth as possible, to be as small as possible. So you want the ripples to be as smooth as possible. So how do we control itong ripple voltage ngayon? Okay, so meron din tinatawag na ripple factor. So yung ripple factor is defined as the ripple voltage divided by the DC voltage times 100%. Okay, so you want the ripple voltage to be small. Siyempre, you also want the ripple factor to be very, very, very small. Okay, para maganda yung behavior ng output ng device. Okay, so itong buong circuit na to, okay, with yung full wave bridge rectifier, if you add the capacitor, it's called a power supply. Okay, so yan ang simplest circuit ng power supply pag included yung capacitor. So, yung mga power supply na ginagamit nyo pang charge ng mga devices ninyo, yan ang simplest na circuit. So, meron kang diodes for rectification, okay, meron kang capacitor for filtering or for yung ripple na pag-generate ng ripple na voltage. And I think gagawin niyo yun as one of your experiments na mag-build kayo ng power supply. Sinabi ba ni Ma'am Kate na kung ano yung mga magiging experiments niyo? Hindi niya sinasabi. Surprise na lang, ano? Dapat pala hindi ko sinabi, nag-spoiler tuloy ako. Okay? So yan. So mag-build kayo ng power supply at i-measure niyo yung ripple voltage. Okay? Yung ripple factor, i-determine niyo at saka yung DC voltage i-measure. Okay? Kung meron kayong circuit na unang i-build, yan yung circuit. Practical circuit, ibig ko sabihin. Na i-build ninyo, yan yung circuit. Okay, so kung tutusin, pwede na kayong anong tawag dito? Gumawa ng sarili ninyong power supply. Kung halimbawa, ay, naiiwan ko yung charger ko, nawawala yung charger ko. Huwag na kayong bumili, gumawa na lang kayo, di ba? Bili na lang kayo ng transformer, ng diode, resistor, capacitor, okay na. Maraming concern. Hindi Di naman. Magkano ba mga power supply ngayon? Mga charging? 500? Mga transformers, 200 lang. 200 to 50. Power lock. Ay, power lock. Di, mahal ang power bank. Okay lang. I mean, ang power bank is just a battery, diba? Essentially. Pero kailangan mo pa rin, hindi, DC na siya eh. DC na yung output niya eh. So hindi siya power supply. In this sense. Kapag habang bababa, kapag hindi umiila yung diode. Bakit? Anong diode yung sinasabi? Hindi naman to LED eh. So hindi kailangan umilaw ng diode. Okay? Any other questions? Any questions? Ngayon, i-quantify na natin yung ripple voltage, yung DC voltage, at saka yung ripple factor. Now, anong tawag dito? Of course, sa capacitor, when a capacitor discharges, yung behavior ng pag-discharge niya is negative exponential. Diba? So, in general, yung pag-discharge niya is a negative exponential, which is this one. Okay, so yan yung negative exponential. Highlight. Okay, so yan ang negative exponential. So essentially, itong pag-discharge niya from here to there is a negative exponential, but you don't really see the exponential behavior, the negative exponential behavior, kasi you're just looking at the beginning portion of the discharging cycle. Okay? Pero pag in-extend niyo yan, makikita niyo na negative exponential na yun.
yung behavior. Okay, so paano natin i-estimate ngayon so di ba, estimate natin, ito yung, anong tawag dito? Maximum, tsaka minimum, anong tawag dyan? Yung voltage difference between the minimum ng ripple at saka maximum ng ripple, anong tawag doon? Ripple voltage. Yung average nila, ang tawag doon, average with respect to zero ay, yun yung DC voltage. Okay? Okay, so ito, tignan nyo ulit dito. So yung difference between the minimum and maximum ay ripple voltage, peak to peak, and yung average ng ripple with respect to the reference ay yung DC na voltage. Then you have a ripple factor which is defined in terms of the ripple voltage at DC voltage. Okay? Okay na? Okay, so balik tayo dito. So unahin muna natin hanapin yung ripple na voltage. Okay, for small ripples, okay, which is yung gusto naman talaga natin mangyari, di ba? Gusto natin as small as possible. Ang gagawin natin is itong exponential na ito ay i-expand natin using Taylor series expansion. Grabe namang reaction yan. Using Taylor series expansion. Alam na alam niyo yung Taylor series expansion kasi ang galing ng teacher niyo dyan eh. Di ba? Ha? Di ba? Pag Taylor series expansion yan, yung first two terms lang yung kukunin natin. At ito yung first two terms. 1, tsaka negative t over RC. Okay? So yan na yung first two terms. Okay? So after Taylor series expansion, dyan siya mag-ienta. Okay. So what we have here now, okay, ito ngayon ay equal sa VP in minus VP in times T over RC. Nakikita niyo ba? Yan, nakikita niyo na? Yung kulay ba ang problema or ano? Di, wag. Anong kulay bang contrasting dyan? Blue. Orange. Pangit. Blue? Okay na yung blue? O, di ba, expand lang naman natin to. VP in minus VP in times T over RC. Okay? So, okay. So, meron tayong V minus VP in ay equal sa VP in times T over RC. Or delta V ay equal sa VP in times T over RC. O, yung V minus VP in, yan yung minimum at saka yung maximum. Right? So yung difference nun, yun yung ripple voltage niyo. Yan. So yan ngayon yung ripple voltage. So yan yung ripple voltage. Okay, and we obtained that by simply doing a Taylor series expansion. Now, ano of course, alam niyo yung input voltage, di ba? Alam niyo yung resistance at capacitance kasi yun naman yung kinakabit niyo sa circuit. Ano yung capital T? Okay, yung capital T, kung titignan niyo dito sa figure is the time from here to here.
At ang tawag natin sa time na yan ay letter T. Ang tawag natin sa time na yan ay period. Diba? So ito is 1 period. Remember, yung period is in terms of time, units ng time, so seconds. Okay? Okay? Okay, so paano nyo ngayon makukuha yung DC na voltage? Okay, so by definition, di ba, yung DC na voltage ay, di ba, ganyan? So, parang average lang, di ba? So, yung ripple voltage, syempre, i-divide nyo by 2. Yan, yung value na yan, kung ano man value niyan, i-divide nyo yan by 2. Tama? At idadagdag nyo or ibabawas nyo somewhere. So, idadagdag nyo rito or ibabawas nyo doon sa maximum. Okay? So, ang equation for that ay, so yung DC voltage ay VP in, so ibabawas nyo sa VP input minus yung so actually yung maximum to ng VP, yung VP. Okay, minus yung ripple voltage divided by 2, yan yung DC na voltage. Okay? Now yung ripple voltage is just VP in, okay, times T over RC. Yan yung VRPT. Peak to peak na tawag dito. Ripple voltage. Ngayon yung period ay, ang tawag dito? Yung period ay kung gaano kadalas ay kung ano yung ano, di ba? Yung time for one cycle. So in this case, ang period is okay, so kung ang input signal natin ay ang input frequency natin, ano bang input frequency nitong mga plug na to? 60 Hertz. Okay. 60 Hertz siya, di ba? Okay. Pero pag meron na siyang rectified, full wave rectified siya, ano na yung frequency ng output na signal? Sabi natin, ano nangyayari pag na full wave rectified siya sa frequency? Times 2. So, yung 60 Hertz magiging 120 Hertz. Di ba? Ito, di ba? Yan. 60 Hertz yung sa taas, na doble, so magiging 120 Hertz na yun, yung frequency. So, ang period niya ngayon ay 1 over 120 second. Kasi ang definition ng period is 1 over F. Diba? Seconds. And frequency is sabi natin 120 Hertz. So pag pinasok mo to dito, pag pinasok mo yung value na yan dito, ito yung lalabas ngayon na equation for VDC. Okay? Now, you can also get yung RMS na ripple voltage. Okay? It's something na tawag dito, measurable only with the multimeter kasi average yung kinakuha. So, yan yung expression niya. Anong difference niya dun sa taas? Remember na pinasok niyo lang yung T. Pinalitan niyo ng 1 over 20 yung T, di ba? And then may factor ka na 2. Ang difference lang dito is nagkaroon ka lang ng square root of 3. So, nadagdagan ka lang ng square root of 3 dyan. Okay? So, yun lang yung isipin nyo pag RMS yung tinitignan. Okay, so from here, di ba? So 1 over 240 RC, 1 over 240 RC times VP in, lagyan nyo ng square root of 3, yan na yung RMS na ripple voltage. Okay?
Any questions? Okay, now alam niyo na lahat ng kailangan nyo. Andito na lahat ng kailangan nyo para mag-design ng isang power supply. So you want the ripple voltage to be as small as possible. Okay, which means na ide-design nyo, pipili kayo ng tamang values ng R and C. Okay, pero hindi lang yung ripple voltage ang kailangan niyo isipin kasi yung R and C or yung time constant also depends on R and C. So you want to choose a resistor and a capacitor that will give you a long time constant and a small ripple voltage. Okay, so tawag dito yun yung ano dito, yun yung challenge dito pag-design ng mga circuit nito. So pag-design ng power supply. Okay, questions? Questions? So when you build this power supply, ang kailangan nyo ay anong tawag dito? Kailangan nyo ng transformer. Kailangan nyo ng 4 na diodes. Diba? Kailangan nyo syempre ng plug tsaka wires. Kailangan nyo ng anong tawag dito? Resistor at saka capacitor. Pero before you decide kung anong resistor at capacitor, kailangan nyo muna mag-compute. Diba? Hindi pwedeng kuha lang kayo ng ganyan. Uy, tara, kabit-kabit na lang tayo pag-eksperimentohan ninyo, di ba? Kailangan na-design nyo na by calculations before you implement. Okay? And then tawag dito, kailangan nyo rin ng load. Kailangan nyo rin malaman yung load resistance. Resistance ng load. Bakit nyo kailangan malaman yung resistance ng load? Kasi yung sagot sa tanong na ito comes from a concept na pinag-aralan natin sa first exam, covered the first exam. Bakit kailangan malaman nyo yung resistance ng load when designing a power supply? Sige, kaya mo yan. Merong principle or theorem or tawag law kayo na i-invoke na pinag-aralan natin sa na coverage ng first exam. Ano edge? Ay, edge. Ay, tama. Then, nalito ako sa mga pangalan. Ano? Sino? Ay, anong principle? Law, theorem. Wala kayong naalala from ano? Hindi. Well, kailangan mo yung definite indefinitely. Pero hindi yun yung rason kung bakit mo. Yes. Yes. Actually, i-devenize nyo yung yung tawag dito, yung power supply. Maximum power transfer. Di ba? Kailangan yung impedance sa input is the same as the impedance sa output, impedance sa load para mag-transfer ng power at the maximum. Kalimutan nyo ng maximum power transfer theorem, no? Sasama ko yan sa finals. Kung magpa-finals kayo. Okay, so dapat equal sila, di ba? So kaya kailangan yung i-devenize muna yung kailangan nyo muna i-devenize yan. Di ba? Itsura niyo. Kailangan mo muna i-devenize yan para malaman yung Thevenin resistance ng power supply. Okay? And then, sa kanyo, anong tawag dito? Sa kanyo, actually, kailangan nyo muna malaman yung load resistance. And then, i-design nyo yung power supply nyo na in such a way na pag dinevenize nyo, magmamatch siya with yung Thevenin resistance ay magmamatch with the load resistance. Okay, so it's not really that easy kasi kailangan nyo i-consider lahat ng mga factors, right? Right? On top of that, magbi-build pa kayo ng circuit. Okay.
Okay? Bilkit. Hindi pa kayo tinuruan mag-solder, no? Yes, sir! Solder. Oh. Yes, sir! Ayun, hintay ko yung tawa niya eh. Hindi, pero tama yan, solder. Magsa-solder kayo ng parts. Okay. Okay. Siyempre, hindi kayo nabubuhay sa sa ano sa tawag dito sa primitive times. Pwede na kayong bumili, hindi nyo kailangan bumili ng apat na diodes. O hindi nyo kailangan kumuha ng apat na diodes. Kasi meron ng device na ang tawag ay rectifier. Isang device lang siya na may apat na paa. Okay? So may rectifier na talaga na pwedeng ma-purchase o pwedeng makuha. Okay? So ikakabit nyo lang siya. Okay? Ganun lang kasimple. Kabit nyo lang siya, tas solder. Yes, sir. Ah. Okay? Tapos, itong process na to, yung process na yan, okay, ng tawag dito, pagpapaliit ng ripple voltage, okay, is called, ano na nga? Shit, nasa ano ko na kanina eh. It's called regulation, voltage regulation. So gusto niyo i-regulate yung ripple voltage as small as possible. Which means na kailangan nyo i-design alamin yung resistor at capacitor, di ba? Pero hindi nyo na kailangan gawin yan. Kasi may nabibili na voltage regulator. Yes. Ganyan ang itsura ng voltage regulator. Yun lang nag-overheat yan. I mean, pag hindi siya designed properly, nag-overheat yan. Kaya yung back nito kulay itim yan. And then syempre may apat na wires. Hindi siya talaga ganyan kalaki. Ganito lang siya kalaki. Okay? Hindi kayo mag-build ng circuit. Boy, isolder ko na yan. Okay. Anyway, sa likod nito ay bakal kasi doon siya mag-dissipate ng heat. So maglalagay kayo ng heat sink dyan. Kaya may butas siya kasi kakabit niya doon sa heat sink. Okay, so naka-attach siya doon sa heat sink. Screw nyo ito doon sa heat sink. Okay? Now, anong ginagawa ng voltage regulator niyan? Siyempre, nire-regulate niyo yung voltage. Kung anong gusto yung output, sabihin nyo lang. Diba, gusto niyo yung 5 volts. Punta kayo dun sa electronic store. Kailangan ko ng 5 volts na voltage regulator. Ang ibibigay niya sa inyo ay voltage regulator ng type number is 7805. Okay. Kung ano yung last 2 digits, yan yung voltage. Okay? So, halimbawa, gusto niyo ng 12 volts, bibigay sa inyo ay 7812. So, kailangan alam nyo rin yan kasi baka mamaya mali ibigay sa inyo. Diba? So, pag tinignan ninyo, dapat makita nyo 7878. Yun yung output na voltage. So, ituturo to sa lab. Hopefully, ituturo to sa lab. Okay, ganito yung pagkabit niya. Bakit tatlo yung paa? Kasi ganyan yung siya i-design. Ganyan yung pagkabit. Okay, so yung isang paa ay nakakabit dun sa output nung rectifier. Okay? And then yung gitnang paa nakakabit sa ground. And then yung kabilang paa ay nakakabit sa output. Sa output voltage. Then you have ito, okay, para lang ma-filter pa further yung signal. Mas malinis. Okay? Then, yeah. So 5 volts yung, di ba? So mas madali na ito kasi hindi niyo na kailangang mag-solder ng resistors, capacitors. Yan lang yung solder niyo. Pero yun lang, dahil nga mabilis ito mag-overheat, kailangan may skill din kayo sa pag-solder. Kasi minsan, syempre pag baguhan kayo, di ba? Ano nadikit na ba yan? Tagal niyo nang sinosolder doon, makapapansin niyo, umiinit na rin yung device. Pag uminit na yung device, masisira yon. Di ba? So kailangan mabilis lang yung pag-solder niyo. Okay, ginawa niyo ba yun ng high school? Mag-solder na kayo? Ha? So ibig sabihin, marunong na pala kayo nitong power supply, hindi pa? Ano na? Ha? Bakit? Marunong ka mag-solder? O solder ka? Yes, ma'am. Minsan, or sometimes, in English ko lang, di ba?
Minsan gusto nyong i-regulate yung voltage. Di ba minsan pwede nyong pwede nyong pwede nyong i-regulate yung output, di ba? So 0 to 5 volts nga siya, pero gusto niyo 2 volts lang. Ngayon gusto ko 2 volts, so set siya 2 volts. Or gusto ko ng 5 volts, set niyo sa max, di ba? So maglalagay kayo ngayon ng, anong tawag ka dito? Potentiometer. Maglalagay kayo ng potentiometer. By adding a potentiometer, you can regulate yung output na voltage. At ito yung circuit that will allow you to control the output voltage. Okay, so yung output voltage ay simply given by yung, anong tawag natin sa circuit na ito? Voltage divider, di ba? Voltage divider na merong potentiometer. Okay, so yung output ng voltage divider, okay, controls, okay, so ito yung output niya, no? It controls itong device na ito, regulator din yan, ibang klaseng regulator yan, para magbigay siya ng specific na output. Okay, so by changing yung value ng resistance dito, you change the output, and it tells LM317 na yun lang yung ibigay nyo na voltage. Okay. Oh, marami na kayong dito. Marami na kayong circuits na pwedeng implement, pwedeng magawa. Okay, questions? Okay, so yun na yung last slide. Oh, galing ng tanong mo. Yan na yun? Yun na? Okay. Mukhang na-underestimate ko yung lessons natin. Ito hanggang dito lang coverage yung second exam. Yay! Yes. So ibig sabihin, kaya pala in-schedule ko yung exam sa Saturday. Pero obviously hindi yun matutuloy kasi mukhang matutuloy kami sa workshop namin. So wala tayong klase sa Friday, pero sa Friday, synchronous tayo, magsosolve kayo ng problems. Dun sa end ng chapter. Okay? Okay, so, sandali lang, sandali. Darating tayo dyan. One at a time, one at a time. Okay, any questions? Yes? Ano? Oh, kasali yan. Dali lang, darating tayo dyan. Hintayin niyo lang muna ako mag-setup. Okay. So sa Friday, asynchronous kayo, di ba? So, sa Friday, hindi. Pero yung nare-record kung ano yung nakikita dito. Yung naka-flash dyan. Okay. So sa Friday, aralin nyo itong mga special purpose na diodes. Okay? Special purpose na diodes. Aralin nyo yan. Special purpose. Okay? So ito yung una. Ilista nyo kasi hindi lahat nandito. So ilista nyo.
Una, of course, yung Zener diode. So, nandiyan dyan siya sa book. Okay, then yung next na aralin ninyo ay varactor. Okay, magandang pag-aralan yung varactor na yan kasi actually, kung interesado kayo, iba sa inyo nasa plasma na, di ba? Plasma physics lab. May gumagamit kayo ng varactor. Pero ano, hindi siya, it's some sort, ibang klaseng diode yun. So anyway, so magandang mapag-aralan nyo rin yan. Then, ay, nasa na yun? Kailangan nyo rin pag-aralan ng LED, yung photodiode. Yan, so photodiode. At saka yung light emitting diode. Okay? Then meron pang dalawa na idadagdag nyo. Schottky. Narinig nyo na yung name na yun before, di ba? May Schottky diode. Schottky. And then yung tunnel diode. Yes. Schottky and tunnel. Tapos, mag-solve kayo ng problems dun sa end ng chapter. So, tignan niyo yung page dito. So, ito is page 739. So, ang end ng chapter ay yan. So, ito, mga nasa starting from, yung summary is page 752. And then, key terms. Tapos, ito yung mga equations na ginagamit. And then, may quiz. Pwede niyong pag-aralan din yung quiz na yan kung gusto niyo. Self-test. And then, ito na yung mga problems. Yan. Okay. Okay. Some of these problems involve yung tinatawag na troubleshooting. Ano ibig sabihin ng troubleshooting? Kasi pag may problema at hindi gumagana yung circuit niyo, which is really a problem, kailangan niyo siyang i-troubleshoot. Di ba? Ano yung source nung error? Okay, yun yung ibig sabihin ng troubleshoot. So for example, gawin natin example itong ano na to, circuit na ito. Okay. So, dito, ang input na signal is 120 volts. Input meaning before the transformer. Okay. And then yung output na signal ay, sa output sa transformer is 12 volts. Okay. So this is a step up or step down? Step down transformer. Right? Okay. Pag tinanong ko sa inyo kung anong turns ratio, masasagot nyo ba yon? Anong turns ratio dito? Magdedepend sa ano, di ba? Magdedepend sa input at saka sa output voltage sa transformer, di ba? So, anong turns ratio dito? 1/10. Bakit 1/10? Kasi 12 over 120. Okay. 1/10. Okay, good. 12 over 120. So, point 1. So, 12 volts ang output niya dito, which is, tama ba? In-expect ba natin na 12 volts yung output niya dito? Yes. So, ito, na-solve na natin to. I mean, wala tayong kailangan i-solve dito, di ba? This is expected, right? Pagdating sa diode, pagdating dito, yung output dito ay ang tawag dito? Anong tawag dito? Anong magnitude? Minus the voltage of? Minus how much? 1 point? Ano bang voltage ng diode? 0.7 tapos pag dalawa 1.4 pag silicon. Pero pag germanium 0.5 yata ang germanium eh. So mga 1. So ibig sabihin 1 volt. Pero ito 1.2. And by the way, pag kumuha kayo ng pag kumuha kayo ng multimeter, isa-set nyo to sa AC. Yung multimeter ba, isa-set nyo sa AC or DC? Ha? AC. AC pa yan. Okay? Pero pagdating nyo dito, nilagay nyo yung multimeter nyo, isa-set nyo sa AC or DC? DC. Okay? Okay? Okay. Oh, ngayon, tama ba itong 10.8 volts? Bakit siya hindi tama? Ano yung in-expect nyo ba dapat?
Ha? 10.6 volts. Kayo naman, hindi kayo, pag naging teacher, siguro kayo, stricto nyo. Siyempre, may konting error yan. Dahil sa tunay na buhay, hindi naman talaga eksaktong na measure yung 10.6 volts, di ba? So, okay lang ang 10.8 volts. Okay? It's not an error that you should be really worried about kasi magpa-function pa rin properly yung ano nito. Okay? Okay? Okay lang yan. Okay lang yung 0.2 volts. Okay, ngayon, may capacitor na kayo dito, then may load resistor kayo dito, tapos ang lumalabas sa load resistance ay 0 volts. Expected ba yan? Hindi, di ba? So, ano yung in-expect nyo na output dyan? Hindi natin alam yung R at saka yung C, di ba? So, hindi natin alam yung ripple voltage, di ba? So, okay lang yun. So, pero ang in-expect nyo is somewhere around 10.8. Tama? Plus or minus kung ano man yung ripple voltage. Right? Right? Okay. So, yun yung output dyan. Pero zero to eh. So, ibig sabihin, may problema talaga. Di ba? Ngayon, ang tanong is, ano yung problema? At doon papasok yung troubleshooting ano nyo, skills. Okay. Ano ang problema dito? Problematic ba ang diodes o hindi? Ang rectification, problematic o hindi? Hindi because it gives you the right, more or less the right voltage, right? Problematic ba ang capacitor or ang load resistor? Which one ay yung pinaka, yung mas, yung may issue? Or baka yung multimeter? Ha? Hindi, ano lang yung terminal lang yun. It indicates na output termination. Ayun o, tignan nyo eh. Hindi siya butas. Ito yung input. So, yun yung output. So, anong problem? Capacitor or resistor? Hindi ba yung connected yung wire or Yun alin? yung walang kulay na connected? Ito? Ah, Ito? Ano lang yan? Symbol nga lang yan. Balik ka naman ako dito. Okay, no? Symbol lang siya. Ito ang symbol, di ba? Input siya. Yung symbol na yan signifies output. Output terminal. Huwag kayong magsasagot ng ganyan sa exam, tatawanan ko kayo. Ano? Anong problema? Resistor? Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Resistor or capacitor? Palitan natin pareho. Mga walang niya kayo. Palitan nyo na lang pareho. Anong problema? For this to be 0 volts, anong ini-imply dito? Anong ini-imply sa ano na to? Sa output na ito? walang more. Ha? Anong walang current? Walang current. Tama ba yun? Walang current saan? Yes. So in other words, ito ay shorted. Diba? Ito ay shorted. Shorted! Di ba? Shit, naka-record pala to. Recorded! Naintindihan nyo? Shorted siya, so 0 volts. Diba? Parang may wire lang kayo, naglagay kayo ng multimeter doon, ano mo measure nyo yung voltage across the wire? 0. Diba? Shorted siya. So, shorted itong line na ito. Ano magkukos ng short? Capacitor o yung resistor? Most likely na magkukos ng short. Capacitor or resistor? Yung resistor. Kasi yung principle ng capacitance is meron kang ano, di ba? Meron kang electrolyte sa gitna. And kailangan mo na mataas na breakdown voltage mataas na voltage to break yung capacitance na yun, right? So it's most probably yung resistor yung problema. Okay?
Ganun ang pag-troubleshoot. You figure out kung ano yung issue. Ang issue dito is yung resistor. So, palitan niyo yung resistor. Siyempre, sa tunay na buhay gagawin nyo, palitan natin pareho yan. Diba? Okay. So, okay. Now, ipapakita ko lang tong circuit na to kasi ano ang nandoon sa Nandoon sa anong nakikita yung bago dito sa circuit. Zener diode. Okay, dito ginamit niya yung Zener diode. Remember that the Zener diode acts dun sa negative bias region, right? So actually this is a reversed bias diode. Okay, kasi dun siya nag-act. Ngayon, kung ano man yung breakdown voltage ng Zener diode, yun yung output voltage na lalabas dito. So essentially, ang Zener diode also acts as a regulator. Okay? So you can determine kung ano yung output voltage by determining or by tawag dito by choosing the right Zener diode. Okay, so imbis na regulator yung gagamitin mo. Yeah, ito na yung magsasolder kayo. 4 na diodes, di ba? 2 capacitor, tapos ito yung voltage regulator ninyo, 1705, 1712, 7805, 1712. Alin ang capacitor? C1 tsaka C. Capacitor. Di ba may circuit tayo kanina na may regulator? Tapos yung isang end ng regulator ay nakakonect sa ano? Ba? Sa pangalan sa diodes. So, ito yung nakakonect sa diodes. Tapos yung isa nakakonect sa capacitor. Ba? Tapos ito nakakonect sa ground. Yun yung gitna. And then ito nakakonect sa isang capacitor. Ba? Yung PCB yun. PCB. And yung F1, anong tawag niyo dyan sa F1? Fuse. Wala nang natatawa. Di wag. Okay, alam niyo naman kung ano itong tawag dito, no? PCB. Di ba yung buo na yan? Yung pinaglalagyan pa lang ay PCB at yung buong circuit ay power supply. Okay? Ano? Interesting na bang ang electronics physics? Okay, so yan ang gagawin niyo sa gagawin niyo sa Friday. Yung mga diodes, okay, and mag-solve kayo ng problems. Okay, mag-solve kayo ng problems. Okay, next. So pwede na nating, okay na tayo for today. Oh, teka, wag muna kayong umalis. May pag-uusapan pa